ang nais po ng Panginoon sa atin is that for us to keep our faith alive. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, keep your faith alive. Ayan. Muli mo sabihin sa kanya, keep your faith alive. Ayan. Ibig sabihin, panatilihin mo ang iyong pananampalataya na buhay na buhay. Amen! Tinapay katabi mo kung buhay na buhay yan, humihinga pa ba? Amen. Because there are some people na sila po'y nakakapaglakad, nakakapagsalita, pero pag nakita mo, parang mukhang patay, mukhang bangkay. Bakit? Kasi talagang ang lalalim ng mga mata na nangingitim yung dito, matablay, bagsak yung kanyang pisngi, nakaganon, adik, nakaganon siya. So, makikita mo na parang wala yung buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Are you there? Amen. Yan. Kailangan lang na tayo magkaroon ng isang buhay na pananampalataya sapagkat ito ang ating patutuo sa mga taong nakakakita sa atin. Alright? Andiyan ka pa ba, church? Today, nais ko po na hindi lamang kayo ay mabahagi na ng salita ng Panginoon that will energize us, empower us, strengthen us, of course, even the courage for us to continue to the journey of our faith. Bagaman mahirap po ang dinaranas ng mga Kristiyano because along the way, tandaan natin, habang papalapit ang pagdating ng ating Panginoon, ay pahirap ng pahirap ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Tandaan niyo po yan. Habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng ating Panginoon, tayo naman po mga Kristiyano, ay tayo po'y nagkakaroon lalo ng kapighatian. That's why ito isang encouragement sa atin for us to continue and keep our faith alive. Kailangan paypayan natin yung ating pananampalataya hanggat may konti pang naglalagablab na or apoy, kahit konti lang, atin itong paypayan. Amen po ba? Paypayan natin yung kapatid natin, alam natin na sa oras ito, na, siguro sabihin natin, baka mamatay yung pananampalataya mo. Okay? Kasi parang wag mo sampalin, okay? Isingin mo lang kasi baka tutulog-tulog yan. Kasi ang Kristiyanong tutulog-tulog, maaari silang maliwanag sa pagdating ng Panginoon. At sayang naman ang kagandahan mo, pagwapuan mo kung sa'yo pero ka lang mapupunta. Tama po ba? And I do believe that none of us here wants to go to hell. Tama? Walang sino man ang nais na pumunta sa impyerno. That's why we will encourage each one of us by doing this one, itap mo lang siya ganun. Let us keep our faith alive. Sabi mo, let us keep our faith alive. Pwede ba yan sa likod? Let us keep our faith alive. Let us keep our faith alive. Yon. At least nakaganti ka na ngayon sa katabi mo, lalo na kung ayaw mo siya. Pwede ba, mas maganda lakasin mo, sa pingilan niya siguro. Bayaw may gising. Ano? Okay. So, according to the Word of God, sa Book of Thessalonians, alam niyo po, God is so great kasi hindi niya ako pinatulog. Hindi ako pinatulog ni Lord. How many messages na akin pong sinulat? How many title na aking isinulat? No, mga minedited kong messages, kung titignan niyo yung aking cellphone, siguro if I'm not mistaken, mga around 3 to 4 or 5 messages. But then again, kanina lang sabi ni Lord, hindi yan! Imagine nyo ang hirap ng gumagawa ng message, gawa na siya. But then again, doon sa pinakahuli, ang sabi ni Lord, hindi yan. Kasi kailangan ng mga kapatiran natin ngayon is encouragement. Sabi mo, encouragement. Yan. So ito yung naisip parating sa inyo ng Panginoon kasi nawawala ka na ng pag-asa eh. Amen? Nawawala ka na ng pag-asa. So, ang sabi ng Panginoon, no, today, I will encourage you, says the Holy Spirit. Amen. I will encourage you. And itong kailangan natin ngayon. Sabi sa katabi mo, kailangan natin ito ngayon. Ayan. Yung mag-i-encourage, di ba? Isang bagay yun, yung ministry of encouragement. Kaya ikaw siguro si Barnabas. Hindi kasi Barnabas, si Barnabas. Because Barnabas is the man of encouragement. Nakanyo mo ba? That is his name. And his name speaks for his ministry. Yun ang ibig sabihin ng pangalan niya. Kaya yun ang ginagawa niya. Nais niya na ma-encourage ang bawat mananampalataya. And today, no po, sama-sama tayong tumatakbo sa ating pananampalataya patungong sa hangganan. At tayo po'y maghahawakan natin yung kapatid natin na nahuhuli. Halika, takbo tayo patungo sa Panginoon. Amen? Because ayaw natin silang mahuli, tama? Ayaw natin silang maiwan dito pagdating ng rapture.
Gusto natin kahit kaaway natin sila, kagalit natin sila, gusto natin kasama natin sila. Tama po ba? Amen. Amen. So palakpakan natin si Lord doon. Today, we will talk about three things na I do believe ito po yung napakahalaga kung ito yung ibabase natin sa salita ng Panginoon. Again, I want to read it to you again. Sabi niya, dahil din dito ay lagi namin, bunta tayo sa una, sa verse 1, chapter 1, verse 1. Si Pablo, si Silvano, at si Timoteo, tanda natin, magkakasama sila sa iglesia ng taga-Thessalonica na nasa Diyos ng ating Ama at Panginoong Jesucristo. They belong to a church who believe in Jesus Christ. Take note of that. At isa tayo rito, isa ako dyan, kamo. Yan. Sa ating sinasabi to, sa verse 2, sabi niya, sumayin niyo nawang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, Ama at sa Panginoong Jesucristo. Verse 3, dito tayo pupunta po ngayon. Ang sabi niya, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po si Pablo, no? Si Timoteo at sila Silvano. Sabi niya, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, sabi niya, dahil sa inyo. Tingnan niyo, dahil si Pablo, Timoteo, Silvano, na naglagi sila nagpapasalamat sa mga taga-Thessalonica, sa Church of Thessalonica. Bakit kaya? Dahil sa inyo, sabi niya, gaya ng nararapat kung ano yung kinakailangan. Anong nararapat? Yung mga dapat gawin. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Ibig sabihin, it is beyond. Beyond. Dun sa masasabi natin na kinakailangan lang nila. Kumbaga, hindi sila nag-stick dun sa kung ano yung kalalagay ng kanilang pananampalataya. They go beyond. Ibig sabihin, they are keeping it alive. Are you there? Ayaw nilang mamatay yung kanilang pananampalataya. Okay? Ayaw nilang mawala. Kung gusto nila, ay ito'y lumago ng lubaha. Very extreme, no? To the extent siguro talaga na yung pinakalabis na paglago, yun. So, nagpapasalamat sila. Imagine nyo po, no? Kapag pala lumalago ang ating pananampalataya, kung buhay pa si Pablo ngayon, na nakikita niya tayo, sabi niya, alam mo, nagpapasalamat ako sa iyo. Bakit? Kasi lumalago yung pananampalataya mo. Nakakita na ba kayong mga Kristiyano gano'n? Meron ba sa atin gano'n dito na, alam mo, masaya ako dahil ikaw nagpapatuloy? Meron bang gano'n sa atin that will encourage each one of us? Na kung saan, bagaman indirectly, no, naipapakita niya yung paglago niya, and then somehow, ikaw naman, ay nagagalak ka sa kanya, hindi niya alam. Dapat gano'n tayo mga Kristiyano na kapag lumalago yung kapatid mo sa pananampalataya, pasalamat ka sa Diyos, pasalamat ka sa Kanya. No po, imagine mo kapag lumalago ka pala sa pananampalataya, there is someone in this church or somebody in this church na napapasayaw mo. Unknowingly. Pero kapag ang pananampalataya mo, nade-decline, bumababa, numinipis, maraming nalulungkot. At isa ko doon. Nakuha niyo po ba? But the moment na nakikita kayo, you're growing. Siguro ito na yung isa sa pinakagusto ng mga magulang na makita nila yung kanilang mga anak nag-e-excel. Tama po ba? Ganun yung gusto natin, ganun yung pangarap natin sa ating mga anak. So same as Paul, same as the Lord Jesus Christ, nakita niya na tayo po'y magpatuloy sa ating pananampalataya kasi nagagalak ang Diyos every time nakikita niya that we are growing and growing and growing and growing every day of our life habang tayo po'y natin sa mundo. Sabi niya, at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. Tingnan niyo po yung pag-ibig ng daw nila, not just only their faith that is growing, hindi lang yung kanilang pananampalataya ang lumalago, maging yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Lumalago. Basta pwede bang pananampalataya na lang yung lumago, huwag na yung pag-ibig. Pwede bang ganito ko na lamang siya ibigin at huwag ko na siyang ibigin ng mas mataas pa? No, hindi eh. Bakit? Because yung paglago ng pananampalataya ay nagkakaroon ngayon ng manifestasyon. And the manifestation of a growing faith is to love more sa bawat kapatiran. Kaya tingnan natin si Paul, no? Ang lumalago yung mga taga-Thessalonica, pero sila yung galak na galak. Church, ikaw ba, hindi ka ba nagagalak kapag lumalago yung pananampalataya mo? Oh, parang nalungkot kayo. Parang, Pastor, ayaw ko nga lumago yung pananampalataya ko eh. Kasi ayaw ko maging dedicated kay Lord. Ayaw kong ibigin yung kapwa ko. That's why, ayaw ko lumago sa pananampalataya. Kasi whether we like it or not, the moment na lumago ang ating pananampalataya, if we keep on going, no? Na ang ating pananampalataya ay ating pinalalago, whether we like it or not, yung love will come out naturally.
Tama po. So ito ba yung isang dahilan? Bakit ayaw mo mag-grow in faith? Ayaw mo ipagpatuloy ang pananampalataya mo, paglilingkod mo sa Panginoon because you don't want to love your brethren, your brothers and sisters? Yun ba yun? Ayaw mo ba yun? Tandaan natin, nagsabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin, siya rin gagawin sa atin. We will experience it also. What we saw is what we reap. That is biblical. And it will happen. Nakuha niyo po ba? Diyan ka ba church? Amen. Pastor, sabi mo, i-encourage mo kami. Paparinggan mo lang pala kami. Alam niyo, praise God, narinig mo sa name sa kapatid mo. Alam, praise God, narinig mo. Alam mo bakit? May tenga siya. Amen. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga tao na nakakarinig ng mga mensahe nito. Tandaan niyo yan. Because some other people, they want to hear this word. But they don't have the ability, the capability to hear the word of God or the message of God. Kasi every time na pinapapasok natin ang salita ng Diyos, it will help us to keep us moving or to keep our faith alive. Remember, ano sabi ng Panginoon sa Romans 10:17? Faith comes by hearing and hearing and hearing the word of God. Tama po ba? Nandiyan po ba? Yan. Kaya sa oras na ito, i-tune in natin yung ating, hindi lang ating mga pulso, kundi pati yung ating mga tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So, kailangan isarado mo muna yung istasyon doon sa kabila pag narinig mo yung katabi mo. Siguro, dyan, ate kung kaya, scotch tape, tapalan mo yung smoke. Na, para hindi siya magsasalita muna. Okay. Punta po tayo ngayon sa verse 4. Tingnan natin, idediretso natin. Ano pati pinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos? Tingnan niyo po ganito si Pablo. Sabi niya, pinagmamalaki ka mga Thessalonica pagkapunta siya ng Corinto. Alam niyo ba yung mga taga-Thessalonica? So nagkakaroon sa mga comparison, not just only to degrade, no, ibaba yung kanilang moral, but also to boost. To boost, ibuboost niya yung faith ng mga taga-Corinto. Halimbawa, alam niyo yung mga taga-Thessalonica, ganito sila. Ha? Sabi ng mga taga-Corinthians, ganun ba? So kailangan siguro higitan na ng mga taga-Thessalonica. So merong competition, which is healthy competition. Sabi mo, healthy competition. Yan. Di ba dito sa church meron din tayo tinatag na healthy competition? Tama pa ba? Yung competition, maaari sa ibang pananaw, hindi pangit. Pero kung dudugtong natin yung healthy, which is good, healthy competition, when it comes to our faith. Pero yung competition na, Louis Vuitton yung bag niya kailangan bukas sa luwak. Minorder ka siya, morder ka kay siya. Hindi ganun yung sinasabi natin competition. No? Singkala ko. Amen po ba? Bagaman, sa iba, ang pagpapaganda ay napakamahal. Bibili ng original na damit, makeup, para gumanda. Pero alam niyo po, there is a natural way of beauty na makakamtan mo sa pamagitan ng presensya ng Diyos. Are you there? Kaya ang sabi nung salita ng Diyos, yung mga tao na talagang they are keeping their faith alive, no? Through the Word of God. Sila'y parang mga dahon na nakatabi sa batis. At sila po talagang laging sariwa. Ang mga Kristiyano dapat mukhang sariwa. Are you there? Kailangan hindi siya mukhang pasas. Kailangan siya mukhang ubas. Yung ubas, banat na banat Tama ba? Are you there? Yung pasas, sila yung kulubot yung mukha. Kaya pag may nakita kang Kristiyano, halimbawa kasama mo sa bahay, raisins! Raisins yung tawag sa kanya. Okay? So, sa susunod siguro dapat wala ng raisins na Kristiyano. Kasi hindi magandang tingnan. No? Hindi magandang tingnan yung mukhang raisins. Ano? Andiyan ka pa ba? Okay. So, let's go on. Verse 5. Anong sabi niya? Ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghato ng Diyos upang kayo ay ari karapat dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito ay nagduro sa kayo. Tingnan niyo po Mamaya babalikan natin yan. Napakaganda ng revelation ni Lord That's why I'm so excited not to preach to you today. Verse 6. Anong sabi niya? Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gatihan ng kapigatihan ang mga paghihirap sa inyo. So sabi nga sa verse 7. At kayo mga pinaghihirapan ay bigyan ng kapangyarihan kasama namin
sa pagkapahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Verse 8, anong sabi niya? Na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Verse 9, at ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggan, pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Verse 10, kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. So verse 11, again, dahil din dito ay lagi namin idinadalangin kayo na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalatayaan na may kapangyarihan. Verse 12, tingnan natin, upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesus. Okay, may tatlong bagay dito no, na ating ilalahad ng Diyos sa umagang ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And I'd like you to listen for these three things. Una, yung tinatag na the moment na tayo po ay hinayaan natin, o if we keep our faith alive, no, number one is this, sabi niya, we will be counted worthy of the kingdom of God. Hindi ba maganda yun? Now, we will be counted worthy of the kingdom of God. Imagine na po, ang sabi niya, kapag pinanatili natin ang ating pananampalataya na naglalagablab, nag-aapoy, malakas, matatag, malalim, matibay, kapag minentain natin to, iningatan natin ang ating pananampalataya, tandaan natin, because ang Diyos, hindi po siya Diyos na kung saan babaliwalain ang bawat ginagawa natin. Amen. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin, it will be richly rewarded. Sabi mo, it will be richly rewarded. Amen. So, sabi dito, the moment na iningatan natin ang ating pananampalataya na naglalagablab, nag-aapoy, tingnan niyo po we will be counted worthy of the kingdom of God. Anong ibig sabihin? No? Tayo po'y mapapabilang, sabi ganon, sa kadakilaan, o na may kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Imagine mo, you will be counted. Mapapabilang ka. Gusto mo bang mapabilang sa kaharian ng Diyos? Amen. Amen. Lahat tayo, kaya nga tayo naririto because we want to be counted worthy of the kingdom of God. Tandaan natin, merong tinatag na worthy, merong word na worthy doon. Yung karapat dapat, nakanya mo ba? Kasi merong mga tao na sasabihin nila, karapat dapat ako sa kaharian ng Diyos. Pero hindi pala sila karapat dapat. Nakanya mo ba? Di ba hindi sinasabi sa Matthew 7:21? Punta tayo sa Matthew 7:21. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon pagdating sa kaharian ng Diyos na kung saan may mga tao na talagang they're expecting to be part or to be counted, no, sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya dito, hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Take note of that. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At isang kalooban ng Panginoon ay yung magpatuloy tayo, ingatan natin yung ating pananampalataya. Hayaan natin na naglalagablab, nag-aapoy, nag-aalam yung ating mga pananampalataya. Huwag mong hayaang mamatayan. Kung sinasabi mo na nais kong mapabilang, no, na maging karapat-dapat ako sa kaharian ng Panginoon, kailangan tayong magpatuloy sa ating pananampalataya. At po yung sinasabi sa 2 Thessalonians 1, verse 5. Sabi nito, tingnan niyo po, ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghatol ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito ay nagdurusa kayo. Ay, tingnan niyo po, sabi dito, the reason of our sufferings, listen to this, the reason of our sufferings, kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit tayo nagdurusa ngayon because of the kingdom of God. Naku niyo po ba? Kaya nga tayo nagtitiis sa mga persecutions, sa mga trials, sa mga temptations. Kaya tayo nagtitiis.
Kaya nga, nais natin ma-overcome, malagpasan yan, mapagtagumpayan. Bakit? Because we want to be in the kingdom of God. Nais natin maging karapat-dapat. Ang sarap kasi na tayo po ay, sabihin natin, nag-graduate ka, na hindi ka nangopya. Sino dito nag-graduate hindi nangopya? Lahat yata tayo, guilty yan, no? Sino dito hindi nangopya ever since? Alam nyo, may bubulong kahit teacher na mangopya. Nung sila'y mga estudyante pa. Nakanyo mo ba? Pero may mga ibang, sabi ko, sorry the word, ang kakapal ng ibang nag-graduate. Kasi sila kukunin yung certificate. Pero hindi, they are not worthy to receive that certificate. Bakit? Kasi siguro half of their life, habang sila po ay nag-aaral, ng kopya lang yan, nagpagawa ng assignment, nagpasulat, yung mga magulang nga dapat yung bigyan ng highest grade. Tama? Are you there? Di ba, ang sarap na sa pakiramdam na nung ikaw ay mapapasalangit kasi pinaghirapan mo. Tama? Marami kang nilabanan na pagtagumpayan sa mundong ito. At napakasarap po noon na the moment na meron tayong napagtagumpayan. Tama ba? Sabi nga, ang sarap daw kainin nung pagkain na pinaghirapan mo yung pambili. Tama ba ba? Parang very worth it. Yung pinag-ipunan mo, yung isang bagay, binili mo dahil sa dugot pawis mo, sa pagod mo, nabili mo siya, na-acquire mo siya. Di ba iba yung reward? Tama po ba? Yung feeling na, wow, very satisfying. Kasi ikaw yung nakabili nito. Tama po ba? At parang sinasabi natin, karapat-dapat ko lamang maranasan ang mga bagay nito. Because I worked for it. I earned it. Pinagtrabaho ko yan, inita ko yan. Tama po ba? So, nais sa Panginoon that tayo po ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. That's why we need to keep our faith alive. Nakanya po ba? Of course, kapag hindi mo iningatan ang pananampalataya mo na buhay, hindi ka makakarating dun sa kaharian ng Diyos. Are you there? Okay, so kailangan talaga na ating pong ingatan, no, yung ating pananampalataya na buhay. Tandaan natin, it talks about the near future. Ayan. Yung pinag-uusapan natin, yung kingdom of God, no, ang ibig sabihin nito, we're talking about the near future. 2 Timothy chapter 4, verse 16 to 18. Ito po yung sinasabi niya. And siguro kung babasahin po natin, mas maganda, 2 Timothy chapter 4, verse 16. Let us read. Amen. 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 Tingnan niyo po, hindi lang pala si Daniel yung nailagay sa leon, sa harapan ng leon, even si Paul. Imagine that. Even si Paul. No, na kung saan, Paul is encouraging Timothy. In-encourage ni Paul si Timothy. Alam mo, Timothy, kasi nga, doon sa ating pong pag-aaral, sa ating mentoring, no? Yung sa mga nakapagatan ng mentoring, ay nagkaroon po kami ng in-depth study, no, malalim na pag-aaral sa 1 Timothy, 2 Timothy, and then sa Titus, no, pinag-aralan po namin ito. Kasi nga, ito po kasi yung pastoral letter. So, makikita natin dito na sinasabi ni Paul, because again, kumbaga, sabi niya sa verse 5, kung babalikan natin yung verse 5, ang sabi niya, all this evidence, kung babalikan natin, kuya, all this evidence, ang sabi niya ganon, that God's judgment is right. Okay, ito ay malinaw, nakatibay ng matuwid na paghati ng Diyos upang kayo'y aring karapat-dapat sa araw ng Diyos, na dahil dito, sabi niya, dahil dito, nagduro sa kayo. No, kayo po
po ba? Because of the kingdom of God, that's why we suffer. Ngayon, sinasabi ni Paul, naranasan ko yan, Timoteo. Naranasan ko yung paghihirap mo yan, na para bang wala kang kakampi. Na para bang ang daming tao hindi ka naintindihan. Naka-experience sa ganun. Yung hindi ka naintindihan ng tao. Di ba lagi naman ganun yung sinasabi natin, balo mo, love, mo kaintindihan eh. Balo mo, Han, mo kaintindihan eh. Balo mo, sister, brother, ma, tang, yung kaintindihan eh. Lagi yung sinasabi natin, parang wala nakakaintindi sa atin. And sometimes, pati sarili mo hindi mo maintindihan. Yun ang nakakatakot. Yung hindi mo maintindihan o hindi ka maintindihan ng sarili mo. Kaya ang sinasabi dito, tandaan natin na kung saan we need to keep our faith in the midst of all these things for the kingdom of God. Kasi nais natin mapabilang sa kaharian ng Diyos. So ano man yung nararanasan natin dito, malagay ka ba sa pinakadelikadong sitwasyon, on the darkest part of your life, on the lowest part of your life, dapat yung pananampalataya mo ay manatiling buhay na buhay. Nakuha niyo po ba? Because it is not a matter of your situation. It's not about your situation. It's about God. Nakuha po ba natin? Kasi lagi lang natin iniisip, yung tayo, yung sitwasyon natin, yung nararamdaman natin, yung iniisip natin, yung mga plano natin, it's all about us. It's all about us. By keeping our faith alive, it's not about us. It is about the kingdom of God because we want to be counted worthy of the kingdom of God. Nakanyo po ba? Nandiyan pa ba? Kaya sabi ng 2 John 1:8, mag-ingat kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Ang sabi ni Paul. Kasi nagtuturo si Paul eh. Sana huwag mabaliwala yung mga itinuro namin sa inyo. Yung mga panahon na iginugol namin sa inyo, sabi niya sa 2 John 1:8, sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. That is the salvation in the kingdom of God. Makanya po ba? Sayang naman, church. Yung napasimulan mo, na pinasimulan ng Diyos sa'yo, yung unang hakbang mo patungo sa church, nung tinanggap mo siya, nung naramdaman mo yung presensya niya, nung binago ka niya, naranasan mo yung kabutihan niya, sinagot niya yung mga prayer request mo, sayang naman yon, no? Kung hindi ka magpapatuloy sa Panginoon. Church, hindi naman napapagod ng Diyos na gumawa ng mabuti sa ating buhay. Remember that. Kung meron ng pangit na sitwasyon sa buhay mo, hindi yun ang purpose ni Lord na parang pahirapin ka. Tama? Ang gusto ng Panginoon is makita mo ang kanyang kapangyarihan sa dinaranas mo ngayon. Nakanyo po ba? Nandiyan po ba? Maraming tao, this is the reason why. Because ang daming pagsubok sa buhay, ang daming nararamdaman, ang daming iniisip, paano yung kinabukasan ng mga anak ko, o ng family ko, yung kakainin namin. No? Sabi ng Panginoon, mas higit ka pa sa mga ibon. Amen po ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nais ng Panginoon this morning, na huwag masayang yung mga bagay na naumpisahan ka sa sarili mo, at yung time na ikay humakbang din naman, yung unang hakbang ng pananampalataya mo. Tama po ba? Nariyan na yan eh. Sasayangin mo pa ba yan? Sasayangin, nag-spend ka na ng maraming time. Di ba? Naglingkod ka na sa Panginoon. Naayos na yung family mo, binigyan ka niya ng trabaho. Mas mapalad ka pa nga sa ibang tao, akala mo ba? Yung mga taong sinasabi natin, buti pa siya. No, church, mas mapalad ka. Imagine mo yung pamilya mo na kay Lord, hindi ka ba mas mapalad? You have the eternal God. Mas mapalad ka. Kasi yung meron sila yung mga temporary lang. Ano ba yung iniisip mo? Nagpapagbagabag sa'yo. Gusto mo bang magkaroon ng maraming bagay sa buhay? Pastor, gusto ko nito, gusto ko nito. Madadala mo ba yan sa kalangitan? And even sa impyerno, madadala mo ba yan? Hindi. Hindi mo madadala yan. Why worry too much? Bakit ka mag-aalala ng masyado? Sobra-sobra. Diba? Hello? Yun yung dahilan kung bakit we do not keep our faith alive. Namamatay yung ating
ating pananampalataya because of too much worrying about all these things. Yung mga nararanasan natin ngayon. Sabi ng Panginoon, yun nga yung dahilan eh. That's the reason why. Kasi gusto ng Panginoon, hindi ka lang makakapasok sa kaharian ng Diyos basta-basta, kundi magiging worthy ka na talagang dapat ka, mapabilang ka. Amen po ba? Nakanyo po ba? Diba, alam niyo, nung naliligo yung misis ko, kukwento ko lagi sa inyo. Siya yung naging karapat-dapat sa akin kasi naghihirap siya eh. Diba, napakasarap na tama ba? Yung ikaw yung sinagot niya, sa dami-dami ng isang manliligaw lamang. Ay, sa dinami-dami ng nanliligaw. Kasi nakita niya yung paghihirap mo eh. Tama ba? Sino ba dito yung maraming naliligaw sa babae noon? Tapos siya yung sinagot mo. Pwede ko ba? GP, ilang kayong naliligaw kay Karen? Siya, ba't para sa palataya? Ikaw ka! Ilang kayong naliligaw kay Jane at ikaw yung sinagot niya? Di ba? Masasabi mo nila, ako talaga yung dapat talaga ako. Di ba? Kasi marami kang tiniis, marami kang na-overcome in your life. And because you overcome all those things, circumstances, trials in your life, at masasabi mo, talagang dapat ako lang. Nakuha niyo po ba? Ako sabi mo, dapat lang talaga si Chen yung sinagot ko. Gaya nga ni Jim. Marami siyang ginastos sa akin eh. Nandiyan ka pa ba, church? Yung asawa ko nawawala na unti-unti, nahiya na ako. Pota! Sabi ko, pota! Bahala ka kanya. Mamaya! Sabi ko. Okay? So, again, we must keep our faith alive, sabi ko, para sa ganun maging counted tayo for the kingdom of God. Amen? Hindi ba natin palakpakan si Lord doon? Okay, pangalawa, if we will keep our faith alive, sabi ko, we will witness the truthfulness of His Word. Masasaksihan natin ang katotohanan ng Kanyang salita. Kung tayo mananatili, if we will keep our faith alive, makikita mo yung katotohanan ng salita niya. Well, of course, you're keeping it eh. Nagpapatuloy ka eh. So, along the way ng ating pagpapatuloy, dahil nananatili ka sa pananampalataya mo, nakikita mo na, totoo pala talaga ang Diyos. Kasi ang katapat ng salita ng Panginoon ay pananampalataya. If you want to experience the truthfulness of God, the faithfulness of God, the healing process of God, the blessings from God, strength from God, peace from God, it is because of your faith. Di ba sabi ng Panginoon? You were healed because of your faith. You were set free because of your faith. Si Lazaro ay muling nabuhay because of his faith. It's all about faith. It's all about faith. Kaya kung titingnan natin, babalikan natin yung mga tao na namuhay noong panahon ni na Abraham, ni na Moses. They were all commended because of their faith. No? Sila'y napapurihan, pinasalamatan, natanyag because of their faith. Are you there? Kaya nga ito sinasabi ng Panginoon eh. Let us keep our faith alive. Kasi napakahalaga. For you to experience the truthfulness of God, kasi totoo si Lord eh. Ang dapat lamang natin gawin para yung katotohanan niya talaga, ay ito na kung makita natin, malaman na, nga, totoo nga. Dapat yung faith mo, kailangan manatili yan. Nakanya po ba? What if talagang yung katotohanan ng Panginoon, ipaparanas niya, ipaparating niya sa'yo. Next year, hindi ka na natiling totoo. Hindi ka na natiling sa pananampalataya mo. Mararanasan mo ba yung kabutihan niya, yung pangako ng Panginoon sa'yo next year? No. Tama po ba? Kasi who knows? God has a promise to you next month. Pero biglang nag-decline, bumaba yung pananampalataya mo. Na dapat merong surprise si Lord sa'yo, may reward si Lord sa'yo. Kaso na namlay ka ng pananampalataya, nang hina ka. Hindi ka nagpatuloy. So do you think mararanasan mo pa rin yun? No. It will be given to others. Dapat niyo po ba, church? Tingnan niyo po, no? Dito po tayo sa verse 6 and 9 ng ating binasa kanina. Ang sabi dito sa verse 6 and 9, sapagkat
matuwid sa Diyos, sabi niya, na gantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Tingnan niyo po this is the promise of God. At ito'y magaganap. Sabi ng Panginoon, gagantihan ng Panginoon yung mga nagpapahirap sa inyo. Meron ba nagpapahirap sa inyo? Meron ba umaapi sa inyo? Meron bang nangaaway sa inyo? This is one of God's word that is true na magaganap kapag tayo po ay patuloy sa ating pananampalataya. Two things ang ating makikita rito. Let us continue first, verse 7. Ang sabi niya, at kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingan. Kayo naman daw pinapahirapan, kayong inaalipusta, inaaway, kung kayo nagpapatuloy sa pananampalataya nyo, kayo naman ay bibigyan ng kapahingan kasama namin. Ang sabi ni Paul, no? Sa pagkapahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit, nakasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Tandaan natin, whenever we fight against our enemy, hindi lang ikaw ang lumalaban. In fact, hindi ikaw. It is the angel of God. Kaya nga isa sa sinabi ni Satan kay Lord Jesus sa temptation, sige nga lumundag ka dyan. Kundi, di ba sabi naman ng Ama, uutusan niya kanyang mga anghel upang ikaw ay saluhin, sagipin, iligtas? That's true, totoo yun. That there are angels na sinend, no? Ipinadala ng Diyos o ipapadala ng Diyos the moment na may mga taong nang aapi sa atin. Because there are times, this is one of the many reasons kung bakit din tayo tumitigil sa pananampalataya natin, na kung saan napupuno ka na sa mga nakapaligid sa iyo. Sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo, napupuno ka na, sandali lang. Tanggalin ko muna yung pagkakristyano ko. Harapin mo siya, awayin mo siya. Inuubad natin muna yung ating pagiging kristyano We're not keeping it alive. By doing that, na hinuubad mo, parang sinasabi mo, diyan ka lang, manatili ka lang diyan, at hindi mo alam kung kailan mo siya babalikan kasi hindi mo alam kung kailan itong laban na to. Kung hanggang kailan ka makakapagtimpi. Nandiyan ka pa ba? Hello. So, ito yung nasa Panginoon. Dalawang bagay, no po? Punta po tayo sa verse 8. Na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesus. Verse 9. Ang sabi niya, at ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggan, pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kalakasan. Isang bagay na dapat po natin malaman. And it talks about our present situation. Yung kanina, it talks about the near future. Yung ngayon, it talks about the present situation. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Nakuha niyo po ba? Sa sitwasyon natin ngayon, ang nais sa Panginoon ay maranasan mo yung katotohanan ng kanyang salita. Nakuha niyo po ba? Amen. Dalawang bagay ang tingnan natin. Yung truthfulness ng Panginoon. Na maraming mga bagay, maraming katotohanan sa salita ng Panginoon. But there are two things here na nais ko pong malaman ninyo that will encourage you to keep your faith alive. Letter A is this, His revenge. Yung kanyang paghihiganti. His revenge, sabi mo. Yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ayaw ko madumisan ng mga kamay mo. Dahil ikay sumasampalataya sa akin, then, it is right for me, marapat dapat lang, na ako ay siyang magliligtas sa'yo. Siyang maghihiganti para sa'yo. Huwag mong dumisan yung kamay mo. Kasi ang Diyos, ibang gumante. Nakanya po ba? Hello? Kasi gusto ng Panginoon is to keep our faith alive. Ang sabi niya, do not revenge. Okay? And His revenge is against those people who troubled us. Ang paghihiganti ng Panginoon ay patungkol doon sa mga tao na sa atin po ay nagdudulot ng pagkakagulo or ng mga pahirap, pasakit. Yung mga taong nagpapahirap sa atin, umaalipusta sa atin, they will experience the revenge of God. Kaya ito pong sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Kahit gigil na gigil ka na, di ba? There are times gusto natin ganun. Kahit ikaw naghihiganti na. Kasi parang, yung sasabog yung damdamin mo, gusto mong mai-burst out na gano'n, no? Sabi niya,
Ipaubayan ninyo iyan sa galit ng Diyos. Tandaan natin, ang sinabi ng Panginoon, kapag tayo iniinsulto, hindi tayo talaga iniinsulto. Iniinsulto nilang ating Diyos. At ang Diyos pong maghihigati para sa atin. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihigati. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? Napakaganda ng pangako ng Panginoon doon. This is one of His truthful word na talagang magaganap. Okay, pangalawa, yung sinasabi niya rito, yung promise relief and restoration. Yung kaluwagan, yung kagaanan. May pangako ang Panginoon na gano'n, na makakaranas tayo sa ating present situation. Ngayon, yung tinatawag na promise relief and restoration. And I do believe gusto mo yan. Tama ba? Gusto mo yung kagaanan. Kasi marami mga tao ngayon talaga na bibigatan. At ito rin yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng kung saan mananala yung pananampalataya mo kasi ang bigat na Amen? Sino may kabigatan po ngayon na nararamdaman? Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kagaanan. Pangako po niya yun, Matthew 11:28. And that relief and restoration is for His faithful one. Ibig sabihin, sa mga tapat sa Kanya, sa mga nananatili sa Kanyang presensya. You will experience this unspeakable joy. Sabi mo, unspeakable joy. Madalas ang nararanasan natin yung happiness and joy. Tama? Joy. But then again, merong word na unspeakable joy. Okay? Ang unspeakable joy ay mararanasan mo lamang the moment you keep your faith alive. Nakuha niyo po ba? Yung unspeakable joy na bagaman merong pagsubok, inalipusta ka, inaaway ka, pero merong unspeakable joy. Napaganda nga po ng awit na yun Joy unspeakable and that's what you are. Sabi ka, so napakaganda nung sinasabi na yun, no? Punta tayo sa 1 Peter chapter 3, verse 7. Ito po yung sinasabi niya sa 1 Peter chapter 3, chapter 1, verse 3 to 7. Ang sabi niya rito. Ganyan din naman, 1 Peter chapter 3, chapter 1, verse, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Tingnan niyo po ito yung pagiging born again. Kanya po, tayo'y muling ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Hindi buhay yan. Buhay na pag-asa. Sapagkat buhay ang ating Panginoon Jesus. Do you believe on that? Lahat na nagsasabi na niniwalang buhay ang Panginoon, magsabi ng amen na malakas. Amen. Punta tayo verse 4. Ano sabi niya? Tungo sa isang manang hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas. Na inilaan kanino? Sa langit para sa inyo. May bahagi ka ba doon? Tama ba? Kaya ngayong inuna natin kanina, ay we will be counted worthy for the kingdom of God. So punta tayo ng verse 5. Anong sabi niya? Na nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa mga huling panahon. O punta tayo ng verse 6. Sa ganito kayo nagagalak. Sabi gano'n, no? Na, tandaan natin, if you have this gut or feelings or sabihin natin, meron ka talagang naniniwala, you believe na talagang makakarating ka nga sa kaharian ng Diyos, talagang dapat magalak ka, maging excited ka. Nakanyo po ba? Kasi nga, kapag alam ko, bahagi ako dyan, maging karapat dapat ako dyan, kaya kailangan nandun yung excitement mo sa paglilingkod sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kaya makita mo yung hindi excited sa paglilingkod sa Panginoon, sila yung alam nila na wala naman akong bahagi dyan Wala naman akong share dyan Wala naman akong mana dyan Kaya hindi ka excited. But the moment na alam mo na may ginawa ka para sa Panginoon at nais mo talagang maparoon, no? At marami ka nang naipon sa kalangitan, and you are excited to be with those apostles of Christ,
those other saints na naroon na sa langit, gusto mong makita itong tao na to, yung kamag-anak mo na alam mong sumampalataya kay Lord, excited na ako makita ko itong kapatid ko to, itong magulang ko to, itong anak ko na to, no? Ang gagawin mo, you will do anything and everything just to keep your faith alive. Because that faith, yung faith na yun, ang magdadala sa iyo dun sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, tingnan natin, no? Ano sabi niya? Sa ganito kayo'y nagagalak. Bagaman kayo, ngayon, sabi niya, sa sandaling panahon, sabi niya, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Church, kailangan ba pagsubok? Kailangan ba? Gusto mo ba? Gusto niyo na pagsubok? Lord? Hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan ng pagsubok. Because ang pagsubok ay talagang nariyan. Nakanyo po ba? Talagang nariyan yan. The moment na tinanggap mo si Lord, nagpapatuloy ka sa pananampalataya mo, kasi may obstacles tayong dadaanan. Ang buhay Kristiyano kasi hindi laging pantay ang daan. Nakanyo po ba? May mga ups and down. There are times, yung ups mo, ganun yung up mo, then yung down talagang napaka-down. Ang tagal bago ka mag-a-up. That is part. Huwag mo naman sabihin kay Lord, Lord, gusto ko ng pagsubok, Lord, gusto ko. Do not invite it. Huwag mo invite yun. Don't worry. Magkakaroon ka rin. Nagmamadali ka ba? Nagmamadali ka magkaroon ng pagsubok? Wag. Lord, unahan mo na tayo. Duruming, sino yung ayaw mo sa church? Galit ka sa kanya. Unahin mo siya, Lord. Unahin mo siya. Okay. So, punta tayo po sa verse 7. Ano sabi ko sa verse 7? Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Church, listen. Kapag ikaw pala ay dumaranas ng maraming pagsubok, bagaman ayaw mo, subalit ito'y bahagi ng ating buhay Kristiyano, bahagi ng ating pananampalataya, paniniwala sa ating Diyos. You know what? Kapag mas marami ka palang pagsubok, mas lalong tumitibay, mas lalong nagiging mahal ang iyong pananampalataya, ang iyong pagiging Kristiyano. That's why I remember one thing, nung sabi ko nga sa kapatid natin, ay akin binabasa, meditate itong si Book of Job. So nakita ko doon, merong 4 na sunod-sunod na pagsubok sa kanyang buhay. Ano po? May 4 na sunod-sunod na pagsubok sa kanyang buhay. And then, nung natapos to, he passed the test. Hindi niya sinumpa ang Panginoon, hindi siya nagreklamo, hindi din question God, bakit sa akin nangyari ito? Hindi. Nanahimik lang siya in fact, at nagsisi. Baka nga may nagawa pa siyang kasalanan. Bagaman, he is righteous before the eyes of God. Huling-huling ginawa niya, hindi lang pala 5 yung 4 nangyari sa kanya. 5 pati yung kanyang katawan. Yung kanyang lakas, kinuha. Ang hindi lang kinuha sa kanya, hininga niya. Nakanyong buha, hininga niya. Pero makikita natin, Job experienced relief and restoration after the testing, after the trial. Napakabuti ng Panginoon doon. Tama? Kaya mas lalong naging mayaman si Job Kasi doon sa hirap, sa pagsubok, yung bigat ng dinanas niya. And I remember one time sa message ni Kuya, mas maraming pagsubok, mas mabigat ang pagsubok, mas maraming pagpapala, mas mabigat ang pagpapala. Tama po ba yan? Gusto mo ba yung mabigat na pagsubok kasi yung mabigat na pagpapala? O gusto mo yung kahit kaunti lang pagpapala para konti lang yung pagsubok? But whether we like it or not, lahat ng Kristiyano na pinapanatili niya ang kanyang pananampalataya because that is part of strengthening our faith. Yung mga testings, trials in life. Ako niyo po ba? Kaya huwag mo siya sabihin, Lord, ayaw ko yan. Kapag dumaranas kayo pagsubok, huwag sabihin, Lord, alisin mo to. Sino ganun manalangin? Kapag siya may naranasan, Lord, tanggalin mo to. Ayaw ko nito, Panginoon. Itong sakit, itong hapdi, ayaw ko to, Panginoon, tanggalin mo to. Church, dapat hingin mo sa Panginoon
Panginoon, thank you. Sabi nga binasa natin kapatid kanina, yung kanyang binahagi, Sister Joanne, di ba? Thank you, Lord, for this wonderful testings and trials na nagaganap sa aking buhay. Because, di ba, sa James chapter 1, no? Para ma-supply kung ano man yung may kakulangan sa iyong pananampalataya. We need perseverance. Sabi mo nga, perseverance. And that perseverance will lead to relief and restoration. Kasi hindi papayag ang Diyos na pagkatapos kanyang subukin, pagkatapos niyang inalaw yung pagsubok sa buhay mo, ay hahayaan ka na lang niyang luhaan, sugatan. Hindi ganun ang ating Panginoon. Hindi ganun. Kasi the purpose of that, ang gusto ng Panginoon is mas gawin ka pa ng mas maganda kaysa dati. Kaya nga sabi rito, tingin nyo, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas malaga kaysa gitong nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhati at karangalan na sa pagpapakita ni Jesucristo. Alam niyo po ba yung mga tao na after niyang tumakbo ng napakalayo, marami siyang natalo, ano yung nangyayari sa kanya? Nakapanood na ba kayo ng race, mga runner? Tumatakbo ako sila, tumatakbo. Meron pa kayo nakita na hindi na tumatakbo? Wala, di ba? Sabi niya, tama? Nung nalagpasan niya, yung mga kalaban niya, ano nangyayari sa kanya? Nagre-rejoice. Tama po ba? Are you there? Kasi, he finished the race. Hindi naman kasi mahalaga kung nauna kang natapos eh. Ang mahalaga natapos mo. Amen? Ang kakompetisyon natin, hindi naman yung katabi natin, yung kapatid. Hindi eh. Ang kakompetisyon natin si Satan. Satan is trying us na hilahin, pabalik. Pero tayo, takbo lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, takbo lang tayo. Ayan. Punta po tayo sa 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10. And meron po kasi itong somehow pagkakatulad na alam ko makaka-encourage sa atin. Ang sabi niya, magpakatino kayo. Sabi niya, magpakatino ka daw. Tayo. Hindi ba matino yung katabi mo? Sabi niya, magpakatino kayo. Magbantay kayo. Ang diablo ng inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Masisilo. Verse 9, ano sabi niya? Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, magpatuloy, sabi niya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap na ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong mundo. Same! Bawat isa, nararanasan kung ano yung nararanasan mo. Okay? We need to understand that. Kung sasabihin, buti ka pa. Hindi totoo po yun, na buti ka pa. Hindi ganon. Every Christian, every human being na nabubuhay sa mundo, nakakaranas sila ng pagsubok sa buhay. Nakuha niyo po ba? Okay. Verse 10. At pagkatapos na kayo'y, sabi niya, magdusa ng sandaling panahon. Sabi ito ng ating kapatid kanina, si Brother Joel. Sandaling panahon. Matagal ka na ba nagdurusa sa pinagdurusahan mo ngayon? Matagal ka ba nagtitiis sa asawa mo? Halimbawa, asawa ko nagtitiis sa akin for 23 years na yan. Tama? Pinagtitiisan niya ako for 23 years. Gigil sa akin ito. Asang-asang po siya. Sa totoo lang. Ikaw, di ka bumabata! Di ka tumatanda! Sabi niya, bakit ako tumatanda ako? Kanya, sa ko submission sa'yo. Habang nangungusumission po kasi ako, bumabata ako. Hindi daw ako tumatanda. Yun. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y, sabi niya, tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa daw, kanino? Sa inyo. Hindi hahayaan ng Panginoon na hindi mo muling maranasan ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Napan niyo po ba? Ang Diyos po kapag hinayaan niya na ikay mahalagay sa isang pagsubok na nagdudulot sa iyo ng panghihina, remember this, hindi loloobin ng Panginoon niya na wala siyang layunin at hindi siya papayag na wala siyang gagawin. Kasi hindi natutulog ang Panginoon. Na parang tingin ng mga ibang mga disciples,
eh natutulog si Jesus na sinasabi ng mga disciples, Lord, wala ka bang pakialam, lulubog na tayo? Ang Panginoon, hindi po siya ganon. Hindi siya ganon. Because they lack faith. Wala silang faith. They're not keeping their faith alive. They're not keeping their faith alive. Kaya nila nasasabi, Panginoon, natutulog ka yata. Pero doon sa mga tao na nagpapatuloy na kanilang pananampalataya, hindi nila makikita na natutulog ang Diyos. Nakikita nila gumagawa ang Diyos. Amen? Palapakan natin si Lord God. Okay, yung pangatlo po. Punta tayo sa pangatlo. If we will keep our faith alive, ang sabing ganon, is this. It proves the worthiness of God's call to us. Ayan. Sabi niya, pinapatunayan lang, no? Pinapatunayan lang o pinapagtibay yung pagiging karapat-dapat natin sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Na tunay lang, Lord, dapat lang. Tama yung pagkatawag mo sa akin. Tama yung pagkapili mo sa akin. Church, tanong ko po, hindi ba nagkamali ang Panginoon sa pagtawag sa iyo? Baka meron din. Pastor, ganito to, nagkamali si Lord sa pagkatawag sa akin. Na ako man talaga masipag na ako man talaga, hindi naman talaga ako magsaserve kay Lord. Nagkamali si Lord. Nagkamali nga ba si Lord sa buhay mo? Nagkamali ba siya? Yung siya'y napangasawa mo? Yung siya'y naging anak mo? Nagkamali ba si Lord? Na ikaw, anak, Lord, nagkamali ka, bakit siya'y naging magulang ko? Nagkamali ba si Lord doon? Maaari mo magkamali si Lord? Hindi. Maaring tayo yung nagkamali. It is not God. Nagkamali ka ng pagkakakilala sa sarili mo. Na ikaw ay tapat sa Panginoon, pero hindi pala. Ang pagkakakilala mo sa sarili mo, matapang ka palaban ka. Pero nung may pagsubok na, tumatalikod ka sa Panginoon. Hindi mo hinaharap yung katotohanan. Alam niyo po, napakatapang at dapat lamang papurihan ang buhay ng tao na yon, no? Dahil sa Panginoon, na talagang hinaharap nila yung bawat pagsubok sa kanilang buhay. No po? Tayo po kapag may pagsubok, how do we face trials in our life? Paano mo hinaharap yung pagsubok na meron ka? Kapag ba may pagsubok ka, tatalikod ka sa Lord? Pag ba may pagsubok ka, hihinto ka ba pa sa pagdalo? Aawayin mo ba yung mga tao na nag-focus ng kung bakit nagkaganyan ka? Is that how we do? Ganun ba tayo? Pagkaharap natin yung pagsubok? Parang hindi naman tayo Kristiyano na parang wala akong faith. No po? Remember that whenever we have these battles in our life, it is not ours. Sabi mo, hindi sa akin ang laban na yan. Kay Lord yun. Nakanya po ba? Meron kang pinagdaraanan ngayon. It is not your battle. Hindi mo laban yan. Laban ng ating Panginoon yan. Nakanya po ba? And kapag sinasabi natin na itong bagay nito, kapag ating sinasabi, Lord, this is your fight. This is your fight. Isinasama mo si Lord sa buhay mo at sinasabi mo na, Lord, sa'yo to sandali, tabi mo na ako, Lord. Ikaw ang lalaban. Nakanya po ba? Alam niyo kung bakit ko sinasabi to? Bakit sinabi ng Bible that it is God's battle? It is because ang laban po natin hindi naman flesh and blood Ang laban talaga ng tao is spiritual realm. Spiritual realm. Meron kang pinagdaraanan ng kahirapan, kakulangan financially. Alam mo ang kalaban natin dito yung spiritual realm. Kaya kailangan mong patibayin, magpatuloy sa pananampalataya. Kasi akala natin, because may problema ka pinansyal, sandali lang, mag-i-stop muna ako mag-attend sa church, maglilingkod kay Lord, pahinga muna ako, harapin ko muna yung trabaho ko, harapin ko muna yung business ko, harapin ko muna yung mga bagay na karapat-dapat. Church, wala na ibang karapat-dapat, di ba sa ating Panginoon? At kung meron man sa pananaw natin na karapat-dapat, na dapat muna natin harapin, you are deceived and being deceived by Satan. Tama po ba? That's why the Lord says, have wisdom from the Lord. Magkaroon tayo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Kung kanina pinag-usapan natin yung unang dalawa, no?
Na yung una, sabi niya is that we will be counted worthy of the kingdom of God, and it talks about the near future. Yung pangalawa, we will witness the truthfulness of His Word, and it talks about our present situation. Ngayon po, it proves the worthiness of God's call to us. It talks about the past, when we accepted the call of God. Pastor, meron pa bang koneksyon yung nakalipas sa ngayon sa pagkatawag ng Panginoon sa akin? Well, of course. Yung tumawag sa iyo noon ay hanggang ngayon at hanggang sa susunod, siya yung makikita natin. Nandiyan pa ba kayo? Okay. So, ang nais ng Panginoon sa ating buhay is that sabihin natin sa Panginoon, patunayan natin sa kalaban na tama lang na tinawag ako ng Panginoon. Tama pagkakapili sa akin ng Panginoon para maging born-again Christian, para maging manunugtog, para maging mga awit, para maging evangelista, para maging isang disipulo, para maging isang pastor. Tama lang ang pagkakapili ng Panginoon sa akin. Tama lang na i-bless niya ako. Tama lang na bigyan niya ako ng kalakasan. Tama lang na binigyan niya ako ng karunungan. Tama lang binigyan niya akong talento. Huwag natin ipahiya ang pangalan ng Panginoon. Huwag natin ipahamak ang Diyos. Huwag natin ipamukha kay Satanas na nagkamali ang Diyos sa ating buhay. Because ikaw ay hindi ka isang pagkakamali. Hindi ka bunga ng pagkakamali. Maaaring sabihin natin, alam mo, Pastor, wala akong tatay, wala akong nanay. Hindi ko nakilala yung tatay ko, hindi ko nakilala yung nanay ko, dahil bunga lamang ako ng isang pagkakamali. No! Hindi totoo yun. Hindi ka bunga ng isang pagkakamali. God allows it to happen to you. Hindi pagkakamali ang buhay mo dahil hindi ka nakatapos sa pag-aaral. No! Because God wants to use you based on your, sabihin na natin, naabot mong pag-aaral, based on your situation. Ganun ang Panginoon, kasi ang Panginoon gagamit siya ng mga tao na akala nating walang kakayanan, mga tao na sabihin natin na mangmang sa pananaw ng mga tao, walang patutunguhan, but one day you will be shocked. Bakit? Dahil tumugon siya sa panawagan ng Panginoon at nanatili, iningatan niya yung kanyang pananampalataya. In the long run, ang tao na yon ay gagamitin ng Panginoon at maraming mga kaluluwa ang maaakay patungo sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, sabi ko nga, ulit-ulitin ko sa inyo, hindi naman ako nakagraduate. Hindi ako nakagraduate. Pero alam niyo po, napakabuti ng aking, ng Panginoon sa aking buhay. No, kasi tinawag niya ako. Tinawag niya ako. Bagaman dati, sabi ko, Lord, hindi ako yung tinatawag mo, hindi mo ka gagamitin. Pero hindi po. As I see the personality and the character and attitude of some other great men of God, kung makikita natin, mayroong lasinggero si Noah. Lasinggero si Noah. No? Si Peter, mainit din yung ulo niyan. Mangingisda yan, hindi siya college degree or college level or postgrad, wala siya. Siguro isa sa nakikita kong talagang matalino, si Luke, si Paul, si Moses. Sila. O sabihin natin, si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ito mga tao ito nag-aaral. Nag-aaral sila. No? Naging effective sila on their own way na ginamit sila ng Panginoon. Nakanya po ba? Kaya huwag mo sabihin na nagkamali ang Panginoon sa pagkatawag sa akin. Wala naman akong alam, di ako marunong mag-pray, di ako marunong tumayo. Ako'y mahihayin. Hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Tayo nagkamali. Kasi may nakikita ang Diyos sa atin, hindi natin nakikita. Amen po ba? That's why, sabi nga sa inyo, no, this message will encourage us. Hihimukin niya tayo, palalakasin niya tayo, na tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Nakan niyo po, hindi ibig sabihin nakaupo ka lang dyan, wala kang ministry, hindi lang ako magpapatuloy sa pananampalataya. No, hindi ganon. Nakaupo ka lang, you need to keep your faith alive. Nakan niyo po ba? Okay. Sa Hebrews chapter 11, verse 39 to 40, para medyo mabilis lang, sabi niya, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi malilimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagaman may mabuting patutuo sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng pangako. Tingnan niyo po, di ba
pastor, lahat ng nanampalataya kay Lord, sumunod kay Lord, pinanatili ang kanilang pagiging maalon sa kanilang pananampalataya, eh hindi naman nila na-experience yung pangako ng Panginoon. Imagine si Moses, sabi ng Lord kay Moses, dadalhin ko ang mga Israelita patungo sa land that is filled with milk and honey. Sa promised land, dadalhin ko sila. Si Moses, na ginamit ng Panginoon, mightily and powerfully, anointedly, hindi siya nakarating. Bakit gano'n, Lord? Yung mga Israelites na matitigas ang mga ulo, nakarating sila sa promised land. Bakit? Itong si Moses hindi. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Ulitin lang natin, at dahil sa kanilang pananampalataya, sa Hebrews 11, this is the hall of faith. Kung hindi meron tayo sinasabing hall of fame, ito yung hall of faith. Lahat ng mga tapat sa Panginoon, lahat ng may mga pananampalataya, nakasulat sa Hebrews chapter 11. Ang sabi niya, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagaman may mabuting patutuo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng pangako. Tingnan niyo po. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Pag sila'y hindi maging ganap, upang sila'y hindi maging ganap, malibang kasama tayo. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko to kanina madaling araw, itong last verse nito, itong verse 40, kung ulit-ulitin natin, sabi niya, yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin, upang huwag silang gawing sakdal or ganap na hiwalay sa atin. Tingnan niyo po, pinagpipre ko, Lord, ano yung ibig sabihin nito? Kasi medyo ang lalim eh. Ang lalim po ng part na to. Ano yung ibig sabihin nito, Lord? And binigyan ako ng idea ni Lord, nang sabi niya, alam mo ba na itong mga tao na to na naging tapat sa akin? On the days of Noah, Moses, sina Deborah, lahat ng mga tao na naging tapat at nanampalataya sa Panginoon, lahat ng naglingkod, nagpagamit. Alam niyo po ba, kaya ito sinabi ng Panginoon eh, ang nauna, nahuli, ang nahuli, nauuna. There are times makikita-kita lang pala tayo. Sabay-sabay pala tayong magiging sakdal, magiging ganap. Yung reward, sabay-sabay pala tayo. Habang po hinihintay tayo ngayon, ni Noe. Naku niyo ba? Hinihintay tayo ngayon lahat nila Pablo. Tayo na lang yung kulang. Tayo na lang. And of course, sabi nga sa Book of John, chapter 10, may mga iba pang mga ang tawag dito, mga tupa na wala pa sa kaharian kong ito or sa kulungan na to. Nais ko silang maparito. Aside from us, listen to this, aside from us, na narito, na naniniwala na magiging bahagi siya ng kawan ng Diyos o ng sa kaharian ng Diyos, take note and listen to this. Maybe there are some of us here, bagaman narito sa church nito, ay hindi pa bahagi ng kawan ng Diyos o ng kaharian ng Diyos. Naman niyo po ba? Maaari. Tanong ko po, church. Do you think kayo ay nasa kawan na ng Diyos? Kayo nga ba'y may bahagi sa kaharian ng Diyos?